Bukas pala'y sasamahan daw ako ng mami mo na mamili ng mga gamit ni baby. Paalam niya ngunit hindi ito nag-reply sa sinabi niya. Sininlang sinabi niya. Siguro busy lang ito. Pagkalipas ng 10 minuto ay nag-reply naman ito pero okay lang ang sagot niya. Hindi niya alam pero bakit may iba siyang nararamdaman sa sagot nito. Kaba ang nadarama niya. Katatapos lang ni Rafael sa kanyang business meeting with Mr. Wong and now he is on his way to the Jade. Alas 7 na ng gabi and it's a great time to take a walk in the Jade. Isa ito sa mga pamusong lugar sa Shanghai na dinadayo ng mga turista dahil sa ganda ng tanawin nito, lalo na sa paggabi. Sakay ng kanyang nirentahang Ford Mustang na sasakyan ay huminto siya sa malapit sa waterfront na may nakalagay na parking area. Medyo maraming tao ang naglalakad sa naturang lugar. The area along the river faces the modern skyscrapers. Lumabas siya sa sasakyan at naglakad-lakad nang biglang tumunog ang cellphone niya. It's Margaret. Hindi niya sinagot ang tawag at pinabayaan lang niyang mag-ring iyon dahil wala pa siyang balak makipag-usap dito. She likes her or maybe love her dahil masaya siyang kasama ito pero wala pa siyang balak ipakilala ito sa mga magulang niya o sa mga kamag-anak niya as a girlfriend o ina ng anak niya. He sticks to his plan and their agreement, but unfortunately, hindi niya napaghandaan na biglang bibisita ang mga magulang niya sa bahay bakasyonan nila. Ngayon, he can control how his parents love to get to know Margaret dahil sabik na ang mga itong magkaapo. At alam na niya kung saan ang pupuntahan ng mga mangyayari. He knows his parents well enough kaya alam niyang pipilitin siya nitong pakasalan si Margaret, which is hindi pa siya handa sa ganung bagay. He has no plan to tie a knot in the near future. Not with Margaret or any other woman. He's not ready. Napabuntong hininga na lang siya. Paano ba niya lulusutan ng problema niya ngayon? Sa nakalipas na mga araw ay laging magkasama si Margaret at ang ina niya. Laging nagchat-chat si Margaret sa kanya updating what they were doing. Sinamahan ito ng mami niya sa pagsa-shopping ng mga gamit ng bata at minsan naman ay binibisita lang ito at magkasamang lumabas para kumain. They're getting closer every day at iyon ang hindi niya nagustuhan. Ayaw niyang paasahin ng mga ito ng mga bagay na masasaktan lang ito. I know you're busy but I just want to let you know that I miss you. I'm excited to see you tomorrow. Have a safe flight. Message from Margaret and his messenger. She's sweet and he missed her too. Pero ayaw niyang paasahin ito. Thanks. I'm tired so I'm going to bed now. Reply niya rito kahit ang totoo ay nasa labas pa siya and he's planning to grab some beer at the resto bar nearby. Pagkatapos maisend ng reply ay ibinulsa niya ang cellphone at nagpatuloy sa paglalakad upang maghanap ng resto bar. May naisipan siyang isang resto bar na ang kadalasang parokyano ay mga foreigner. Pumasok siya sa loob at umupo sa may bar counter. Nag-order siya ng isang shot ng whiskey na Jack Daniels at inisang lagok iyon at nag-order uli. Where you from? Tanong ng isang Amerikanong lalaki na nag-order rin ng isang shot whiskey at tumabi ng upo sa kanya. Philippines. Maiksing sagot niya. That's what I thought. My wife is a Filipina. She's over there. I'm Tony by the way. Wika nito at itinuro ang asawang Pinay na nakaupong mag-isa sa isang couch. She looks beautiful in her fitted cream and above-the-knee dress. Medyo kita ang maganda nitong katawan. Mukhang nasa early 20s pa ang babae while ang asawa nitong kano ay nasa early 60s naman. Napapailing na lang si Rafael sa naisip. Nice to meet you, Tony. I'm Rafael. Magalang naman na sagot niya rito. Marami pa silang napagkwentuhan ng mga bagay-bagay dahil napakadali rin nito at masayang kausap. Lumipat sila dapuan nito kasama ang asawa nitong si Cheryl na umiinom ng cocktail habang sila ay umorder ng isang bote ng Jack Daniels. Minsan sumasali rin si Cheryl sa usapan kahit medyo nahihirapan itong magsalita ng English pero makikita mo talagang she's a very confident woman. Makalipas ng isang oras ay nakaramdam na ng pagkahilo si Rafael. Alam niyang lasing na siya. Ngayon lang kasi siya nakainom ng medyo marami-rami. Sinubukan niyang tumayo para magbanyo ngunit parang gusto na lang niyang matulog sa mesa. Come on man, you need to go home, sabi ng kano nang mapansing lasing na siya. Hon, I think he's drunk now. How he drive to hotel? Tanong ni Cheryl. Rafael, san ka bang hotel tumutuloy? Ihahatid ka na namin.
Pukaw ni Cheryl sa mukhang natutulog na Rafael ngunit dumidilat pa rin naman ang mga mata kapag kinakausap. Lime Hotel. Sagot nito na nauutal. Alright, let's take him there. But I need to go to the restroom first. Get his car key. Utos nito at umalis na. Asan ang susi ng sasakyan mo? Tanong niya kay Rafael habang hinahanap ito sa bulsa nito at dahan-dahang kinuha ang susi ng sasakyan nang biglang tumunog ang cellphone nito sa bulsa. Tiningnan niya si Rafael na walang pakialam na tumutunog ang cellphone. Kinuha iyon ni Cheryl at sinagot ang tawag. Hello Rafael, nakauwi na ako sa bahay. Bakit nang di mo sinasagot ang tawag at chat ko? Galit ka ba? Diretsyong saad ni Margaret sa kabilang linya na may pag-aalalang boses. I'm sorry miss, pero baka isa lang ibig sabihin yun. Ay dahil ayaw kanya makausap. Kasama ko siya ngayon and we are having fun. Huwag mo siyang istorbohin dahil ayaw ka talaga niyang makausap. Bye. Mataray at nangiinis na sabi ni Cheryl at tinapos ang tawag. Wala siyang pakialam sa babaeng iyon. Bet niya si Rafael at sisiguraduhin niyang maging kaibigan nito hanggang mahulog ito sa kanya. Napangiti si Cheryl at ibinalik ang cellphone sa bulsa ng lalaki. Bumalik naman si Tony at inalalayan nito si Rafael na makakalakad pa naman pero mukhang hindi na niya kayang mag-drive. Itinuro nito ang sasakyan niya. Si Tony na ang nag-drive at tinatid si Rafael sa hotel na tinutuloyan nito. Tinulungan nila itong makapasok sa suite nito at iniwan ito doon na natutulog. Umalis na rin sila agad at nagpahatid ng taxi sa kanilang tinutuloyang hotel. Sa kabilang dako naman sa Pilipinas ay hindi napigilan ni Margaret na mapahagulgol ng iyak. Hindi niya akalain na magagawa iyon ni Rafael na magpakasaya kasama ang ibang babae. Siguradong nagpapakasaya na ang dalawang iyon doon sa China o baka naman nasa Pilipinas na pala ito. Nagpapakasaya sa Maynila kasama ang isang magandang babae. Parang nagsisikip ang kanyang puso sa kaisipang yun. Kung kailan pa siya nakaramdam ng pag-asa na may katumbas din ang nararamdaman niya dito, ay saka pa niya malalaman na isa lamang pala yung pangarap lang. So anong ibig sabihin ng mga pinakita nito sa kanya? Wala lang? Flirt lang bilang isang lalaki o sinusulit lang ito ang ibinayad sa kanya? Kumbaga, kasama sa package? Napahagulgol na naman siya sa iyak. Hindi niya kayang pigilan ng nag-uunahang mga luha sa pagtulo. Pero sino ba ang dapat niyang sisihin sa sakit na nararamdaman niya ngayon? Sa una pa lang ay klinaro na ni Rafael sa kanya na huwag siyang ma-in-love dito. Naging malambing at maalaga ito sa kanya, ngunit wala itong ipinangaking kahit ano sa kanya. Sa nakalipas na mga araw ay madalang na itong nagre-reply sa mga chat niya at hindi rin ito sinasagot ng mga tawag niya at ang alibay nito ay busy ito. Pero iba ang pakiramdam niya. Alam niyang hindi ito nagsasabi ng totoo. Kapag gumaalis kasi ito kahit nasa malayo ay lagi itong tumatawag at nagchat-chat sa kanya. Nangungumusta at naglalambing ngunit biglang nag-iba ito. Something is wrong. Iyon pala ay may iba na to. Masakit man ay dapat niyang tanggapin na hindi siya gusto nito. Siya lang naman kasi ang umaasa. Dapat noon pa ay hindi niya pinabayaan ang pusong mahulog sa lalaki. Iiyak na lang siyang tahimik hanggang maubos ang luha niya pero ngayon hindi niya pipigilan sa pagtulo ang mga luha. Total wala namang makakakita sa kanya. Hating gabi na ngunit hindi siya dinadalaw ng antok. Namumugto na ang mga mata niya sa kakaiyak at ang puso niya ay sumasakit pa rin kahit anong pilit niyang pakalmahin ito. Bigla siyang nakaramdam ng sakit ng tiyan. Oh baby, relax ka lang dyan. Okay lang si mami. Aniya habang hinihimas ang tiyan. Now she's so sad and broken at naramdaman niyo ng anak niya. Napahikbi na naman siya dahil doon. Ay iiwan niya ang kanyang anak matapos mailuwal iyon. Bakit ganoon ang naramdaman niya? Akala niya napakadali lang ng gagawin niya. Mahirap pala. May mabigat man na dinaramdam sa kanyang puso ay maaga pa rin gumising si Margaret para maghanda sa pag-uwi ni Rafael ng araw na yon. Kahit alam niyang hindi naman talaga siya na-miss nito, ngunit hindi pa rin niya mapigilang ma-excite na makita ito. Ilang buwan na lang at aalis na rin siya sa bahay nito for good, kaya hindi niya na dapat sayangin ang pagkakataon na gumawa ng magandang memories kasama ito. Nag-isip siya ng lulutuin upang makapaghanda siya ng pagkain mamayang hapon. Isinulat niya ang lahat ng ingredients na lulutuin niya kasama si Manang Elena. Ito ang kasakasama niya sa bahay at tumutulong sa mga gawaing bahay.
May sarili itong maliit na kubo sa labas ng rest house ni Rafael. Mayroon ding kubo para sa iba pang tauhan tulad ng 2 gwardya at driver at isang lalaking taga-alaga ng rest house na tumutulong kay Manang Elena sa paglilinis. Naglilinis lang sila sa loob ng rest house kapag pinatawag sila. Hindi basta-basta pumapasok ang mga ito sa loob kung walang request o tawag mula sa kanila for privacy purposes. Pagkatapos mailista ang mga dapat bilhin ay lumabas siya para puntahan ng driver. Ito ang uutusan niyang mamili ng kakailanganin niya. Dumaan din siya kay Manang Elena na busy sa pagluluto para sa agahan ng mga tauhan doon. Sinasabihan niya si Manang Elena kung magpapaluto siya pero minsan si Margaret na ang nagluluto para sa sarili niya. Para at least may gagawin naman siya sa bahay. Naiinip kasi siya. Ang bango niya na. Aniya na makita ang pagkain sa mesa. May sarili kasing kusina ang mga ito. "Oh ma'am, kain na po kayo." Ayon nito sa kanya kahit na sinabihan niya ito na siya na ang magluluto ng almusal niya. Mabait at napakamaalalahanin din ni Manang kaya hindi maiwasang makapalagayan niya agad ito ng loob. "Wag na ho, kulang pa ho sa inyo yan eh." Nakangiting tanggi niya. "Walang problema ma'am, marami pa namang pwedeng lutuin at saka marami yan. Hindi mauubos lahat yan." Pilit nito habang nagsasandok ng sinangag na kanin sa plato. Napalunok tuloy siya. "Sige na nga, pahingi ng konting kanin at saka tuyo Manang." Aniya at kumuha ng platito at nilagyan ng suka at sili. "Tawagin mo na sila para sabay na tayong kakain." Aniya habang kumakain. "Okay ma'am, pero dahan-dahan lang sa pagkain ng tuyo, baka magka-UTI ka." Paalala nito sa kanya at iniwan na siya para tawagin ng iba pang kasamahan nito. Pagkabalik nito ay kasama na ang 4 na lalaki. Masaya silang nag-almusal dahil sa napakadaldal at komedyante na si Jake, ang katukatulong ni Manang Elena sa paglilinis. Pamangkin pala nito ang lalaki. Nang mabusog at pagkatapos masabi ang sadya ay bumalik na rin si Margaret sa loob ng bahay. Naglinis siya ng kwarto niya at inayos ang mga gamit sa loob ng closet. She needs to keep herself busy. Nakakaboard pala ang paghihintay dahil parang ang bagal tumakbo ng orasan. Pagkatapos maayos ang closet ay nagpahinga na muna siya dahil nahahapo siya. Medyo nakaramdam din siya ng pananakit ng sikmura. Ilang beses na siyang nakaramdam ng pananakit ng tiyan at hindi niya alam kung normal lang ba ang ganoon sa mga buntis. Hindi naman siya makapunta sa hospital dahil pinapalagay niya na simpleng sakit lamang iyon. Baka hangin lang. Naglagay siya ng konting efficacy sa tiyan para mawala ang sakit. Bawal daw maglagay ng ganun, sabi ng mga doktor, pero sa probinsya ay okay naman. Iyon kasi ang ginagamit ng mga buntis. Nang okay na ang pakiramdam ay pumasok na siya sa banyo para maligo. 11:00 na nang makabalik ang driver na dala-dala ang pinamili. Sumunod naman si Manang Elena para tulungan siya. Actually, siya ang mag-a-assist kay Manang dahil hindi naman talaga siya marunong magluto. Una nilang hinanda ang dessert at inihanda na rin ang lahat nilulutuin nila mamayang hapon para sa hapunan. Dumating ang hapon at busy sila sa paghahanda ng hapunan. 5:00 na ma'am, siguro maligo ka na dahil darating na maya-maya si Sir Rafael. Utos ni Manang Elena sa kanya. Sumunod naman siya at iniwan na ito total malapit namang maluto ang hinanda nila. Ngunit dumaan na ang 6:00, 7:00, 8:00 ay wala pa ring Rafael na dumating. Tinawagan niya ito ngunit walang sumagot sa tawag niya. Iyong hindi pagdating nito ay kaya pa niya sigurong intindihin. Pero ang hindi pagsagot sa tawag niya ang hindi talaga niya maintindihan. Bakit? Gaano ba kahirap sagutin ang tawag niya at prangkahin siya na hindi ito uuwi dahil busy o may kadate ito or whatever? Mahirap ba yun? Para siyang mahihibang sa kakaisip na magkasama ito at ang babaeng kagabi. Tapos ngayon baka magkasama pa rin ang dalawa kaya hindi masagot-sagot ang tawag niya. Noon okay lang naman sa kanya na hindi ito magparamdam sa kanya. Pero iba ngayon eh. Umaasa kasi ang puso niyang manhid. Sana nga manhid na lang para hindi na siya makaramdam ng ganito. Pumasok siya sa kwarto at iniwan ang pagkain sa mesa. Si Manang Elena ay pinaalis na rin niya para makapagpahinga. Doon sa kwarto pinabayaan niyang tumulo lahat ng luha niya. Sana nga lahat talaga para wala na siyang mailuluha pa kinabukasan. Humaglugol siya ng malakas para kahit papaano ay maibsan ang sakit sa puso niya. Total wala namang makakarinig sa kanya.
Halos napatalon siya nang biglang tumunog ang message alert tone niya. It's Rafael. Nakasaad sa text nito, nasa bathroom ako nang tumawag ka. Kararating ko lang sa kondo. Bukas na ako dediretso dyan. Good night. Isang text na hindi napawi sa nararamdaman niya. It's ended text. Good night. Ibig sabihin na ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Nasasaktan naman siya. Bakit ba sa simpleng hindi pagsagot sa tawag niya dito sa kanya ay grabe ang epekto nito sa nararamdaman niya? Dala ba ito ng pagbubuntis niya kaya naging napaka-emosyonal niya? Siguro. Pero hindi eh. Ayaw tanggapin ng sistema niya na dahil lamang sa pagbubuntis niya kaya siya ganoon kasensitibo. Alam at nararamdaman kasi niyang bigla itong nag-iba. From cold to sweet to cold. Colder the ice. Simula nung umalis ito patungong China ay bumalik ito sa pagiging matabang ang pakikitungo sa kanya. Masakit. Sobrang sakit. Pero dapat matutunan niyang tanggapin at ipaalala sa isip niya ang usapan nila ni Rafael. They have a contract and she should stick to it. Pero anumang pilit niyang intindihin ng mga bagay ay ang puso niya ay kusang tumitibok pa rin para rito at kusa ring nasasaktan. Hindi na niya makontrol. Halos wala siyang tulog ng gabing yun. Lagi niyang naiisip si Rafael. She overthink everything na ikinadepress niya. Mabigat ang ulong bumangon siya kinaumagahan. Wala siyang tamang tulog kagabi dahil lagi siyang nagigising at biglang umiiyak. Dumiretso siya sa kusina at nagtimpla ng mainit na gatas. Sumakit na rin ang tiyan niya dahil sa gutom. Hindi pa pala siya naghapunan kagabi. Tiningnan niya ang mesa. Nandoon pa rin ang mga pagkain. Gusto namang tumulo ang luha niya. Naaawa siya sa sarili niya. Bakit ba ginagawa niya ito? Alam naman niya ang estado ng relasyon nila, di ba? Umupo siya at nagumpisa ng kumain. Hindi na niya ininit ang pagkain. Kinain niya ang steak na niluto niya. Nagluto rin siya ng sinigang na baboy pero nasa kasirola pa. Ngunit nakailang subo lang siya at nawalan na siya agad ng ganang kumain. Napabuntong hininga si Margaret. Habang tinitignan ang pagkain sa lamesa, tumayo siya at niligpit yon isa-isa. Ayaw niyang maabutan siya ni Rafael sa ganoong sitwasyon dahil siguradong magmumukha lang siyang katawa-tawa o baka nga magalit pa ito dahil masyado siyang asyamera. Inilagay niya sa mga empty Tupperware ang mga pagkain at inilagay sa loob ng refrigerator. At least may makakain siya sa susunod na mga araw. Pagkatapos magligpit at maghugas ay kumuha siya ng vitamins at ininom nang makarinig siya ng pumaradang sasakyan sa labas. Biglang bumilis ang kabog ng puso niya. Hindi niya alam kung paano pakiharapan si Rafael. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto niya at nagbanyo. Dali-dali siyang naghilamos at nagtoothbrush. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Bakit ba siya kinakabahan? Oo, guilty siya dahil umibig siya rito. Pero parang gusto niyong makita si Rafael na parang hindi. Gusto niyong makita ito at yakapin ngunit may parte naman ng isip niya na hindi. Dahil ayaw niyang makitang nakangiti ito at maglalambing sa kanya. Iyon pala isang peke lamang ang lahat. Napalingon siya sa may pintuan sa kwarto nang makarinig ng katok. Dali-dali niyang binuksan ang tubig sa gripo at hindi pinansin ang kumakatok sa labas. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.